Pilipino ano na, boses mo ay kailangan na. Sa Mayo 12 bumawi ka, ating ipagsigawan. Duterte, 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 para kay Inday Sara. Duterte, para kay Tatay Digong. Duterte, para sa bawat Pilipino. Duterte, sa tunay na pagbabago. Bongo de la Rosa, Marcoleta, Hinlo, Lambino, Mata, Kibuloy, Salvador, Bondoc Rodriguez, 10 silang kasama sa ating laban. Pilipino ano na. Hello mga kababayan, ako po ulit si Deo Durano. Mapapatikusin lang po natin yung mga nanunungkulan sa gobyerno, lalo na yung mga satanas, mga kawatan, mga drug addict sa gobyernong ito. Kailangan po natin, lalong-lalo na yung mga nasa kongreso na walang ibang pinagginagawa kundi pagpiestahan ang pera ng bayan, mga kababayan. Pakinggan po natin yung batikos ni BP Sara sa mga congressman ng Maynila. Alam naman po natin mga kababayan kung paano pinalagan ni BP Sara ang mga congressman sa Maynila na sila Congressman Joel Chua Abante, si Benny Abante, ang congressman ng Distrito 6, at ang congressman nasa Distrito 2 na si Beloria, at sa congressman ng Distrito ng 3 or 4 ba yan, si Joel Chua. Yan po ang pakikinggan po natin mga kababayan. Dahil po, nag-ugat lang ito lahat doon sa mga hearings. Inumpisahan nila ito mga kababayan kasi. Kaya, hindi nila alam na tatakbo sila sa halalang ito ngayon ng midterm election. Ang hindi nila, ang nakalimutan nila na si BP Sara hindi kandidato ngayong eleksyon na ito. Ngayon, sila ngayon ang kandidato. Binalikan na sila ngayon ng Agila ng Davao, mga kababayan. So ngayon, nung binalikan sila, pakinggan po natin yung lahat ng sinasabi ni BP Sara regarding po sa mga congressman ng Maynila, mga kababayan. Boss mo ay kailangan na. Sa Mayo 12 bumawi ka. Pakinggan po natin sila mga kababayan. Duterte, 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 para kay Inday Sara. Duterte, para kay Tatay Digong. Duterte, para sa bawat Pilipino. Duterte, sa tunay na pagbaba. Ito po ang Billionario TV, mga kababayan, na si Corina Sanchez ang host. Okay po? Rally ni Isko Moreno sa Tondo. Some people say that playing game is wasting time and money. That means they haven't played this game. Tondo, Maynila. Yan. Kasama niya ang kapatid ng Pangulo mismo. Narito ang agenda report ni Hannah T. Mga kampanya po ako sa inyong lahat. Tanggalin ko lang po yung seal ng aking opisina. Palitan natin ng seal ng Office of the President. Ayan kasi mga kababayan, yung sa stage ni Isko Moreno, may dala-dala silang seal ng, meron yata silang inanda na seal ng Office of the Vice President. Ngayon, ang ginawa ni BP Sara, gumagalaw kasi yung parang table doon sa ibabaw ng stage. So, ang ginawa niya, para hindi malaglag yung seal ng Office of the Vice President, pinatanggal niya. Kaya lang nag-joke sila, papalitan natin ng Office of the President seal. So ngayon, tuloy lang po natin si BP Sara, mga kababayan. Matapos ang
pabirong patama tungkol sa pagkapangulo, nakipag-high five si VP Sara kay Senator Amy Marcos, ang kapatid ni PBBM. Isa lang yan sa mga banat niya sa kanyang first appearance sa campaign rally ni Manila Mayoral candidate Isko Moreno. Pasado alas 9:30 kagabi nang dumating ang bise sa 2nd District ng Maynila. Bukod kay Senadora Amy, naroon din si PDP Laban Senatorial Bet Jimmy Bondo. Hindi hayagang inendorso ni VP si Moreno, pero thankful siya sa dating alkalde dahil sa pagkakataong binigay niya para makapangampanya mga manok niya sa Senado. Pinilit balansehin ng bise ang kampanya, lalo na't kasama niya ang presidential sister. Lagi na lang tayong bangan. Sorry, ma'am. Nambubudol. I'm sorry, ma'am. Kasi naman sabi ko, okay na. Sa kakahing Alam mo mga kababayan, sa totoo lang talagang kulang na lang, parang kung ako kay Amy, mapapahiya talaga ako sa ni BP Sara. Kasi nga po, pati si BP Sara nahihirapan po sa gagawin niya. Kasi alam lang po ng BP Sara na mahihirapan ng iboto ang mga Marcos ngayon. Natutulang, napakahirap na po na ikot kampanya sila. Kaya pati siya, nilalagay niya sa sarili niya, siya sa alanganin ang sarili niya, mga kababayan. Kasi alam ni BP Sara na wala na talagang boboto ng Marcos ngayon, mga kababayan. Tuloy lang po natin siya. niya ng tawad, may pabirong banat ang VP. Ang advice ko lang talaga sa iyo sa panahon na ito at sa darating na mga araw ay magpalit ka na po ng apelido mo. Sipin mo yan, mga kababayan. Ay, sorry. Romualdez pala ang middle name mo. Pero jokes aside, kinampanya niya ang Duterte na pambato ng kanyang amang si FPRRD. At kahit di pinangalanan, kinutiya niya si Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano. Valeriano. Sobrang laki ng liig niya. Ito yung congressman na nag-privilege speech doon sa Kongreso para ma-impeach siya. Ito yung congressman na ito na Distrito 2 na si Valeriano. Yun ang problema niya. Ang nabanggit ko po yata, Viloria kanina. Sorry po, nagkamali lang. Pasensya na po. Valeriano pala ang pangalan ng congressman ng Distrito 2 ng Maynila. Siguro ito, Tondo, siguro may-ari din to, horse owner din ito, mga kababayan. Kasi ang alam ko sa Tondo, maraming mga mahilig sa karera ng kabayo. Baka isa rin to na may pag-aari na mga kabayo. Baka lang, pero hindi natin sigurado kasi dapat pinapublish yan dun sa pangalan ng mga kabayo kung sinong horse owner. Pero hindi natin alam kung mayroon talagang kabayo ito. Tuloy lang po natin si BP Sara. Naiipit na yung boses niya. Congressman yan? Ng syudad ng Maynila? Diba? Alam niyo ba mga kabayan ang sagot ni Congressman Valeriano dito? Okay lang daw yan. Basta hindi nyo matatapatan ang reserbisyo ko sa Distrito 2. Bakit, Sir Congressman Valeriano, pera mo ba ang ginagastos mo dyan sa distrito mo? Huwag ko kayong assuming, Congressman. Pera po ng bayan yan. Kung ano man ang ginawa mo dyan sa distrito mo, hindi mo pera yan. Pera ng bayan yan. Kung may mga project ka man, hospital, kung ano-ano pa ang project mo dyan sa bayan sa lugar mo na Distrito 2, huwag mo pong kakalimutan, Congressman, hindi mo pera yan. Di ba po? Hindi mo pera ang ginastos mo dyan, mga Mr. Congressman. Alam mo yan. Huwag mo sanang ibalandra yung pangalan mo sa tuwing project mo dyan, nakalagay yung pangalan mo. Sabagay, pag umuwi naman yung papalit naman si Isko sa Maynila, pabubura lahat ni Isko yung mga pangalan ninyo dyan. Kasi akala nyo, sarili nyong pera ang ginagastos nyo dyan, Mr. Congressman Valeriano.
Hindi nyo po pera yan, mga Mr. Congressman. Huwag kong matigas ang mukha. Grabe. Pinagmamalaki mo yung gawa mo dyan. Trabaho mo yan. Tumakbo kang congressman para pagserbisyuhan ang mga tao. Hindi mo dapat ipagmalaki yan. Kasi hindi mo pera yan. Tuloy po natin si BP Sara. Kung paano nanalo si Valeriano at saka naman niya Finlex ang bet ni Yorme sa ikalawang distrito. At ganitong klaseng kapasidad. Hindi ko alam, ano bang nangyari noong 2022 at yan ang binoto ninyo? Ikwento nyo nga sa akin. Isang privilege speech ni Valeriano ang nag-udyok sa Kamara para imbestigahan ang umano'y paglustay ng pondo ng OVP. Inakusahan niya ako ng lahat-lahat na, pero wala man lang siyang isang ebidensya na sinabi na ito ang nagpapatotoo na buwisit talaga yung babaeng Inday Sara na yan. Nahaharap si VP Sara sa isang impending impeachment trial kaugnay ng misuse of public funds. Nagbabalak pa si VP Sara dumalo sa ibang campaign rallies dito sa Maynila, ang susunod sa ikatlo at ikaapat na distrito. Para sa agenda, Hannah. Yan mga kababayan. Yan ang ano niya. Ngayon, mahaba pa po yun mga kababayan. Hanggang kay Joel Chua pa po yan. Pero yung kay Joel Chua, hindi pa natin ma-discuss ngayon yan pero alam ko napanood nyo na rin po sa ibang mga vloggers na lumabas na rin po yan kung paano minura ni VP Sara si Joel Chua at pati si Congressman Abante. Ang buong katotohanan yan mga kababayan, nag-react na nga po yung anak ni Congressman Abante. Malupit po ang pinagsasabi noon pero hindi niya po naisip. Siya na rin po, kung alam niya kung saan sila galing. Pinagmamalaki niya. Pero bakit sobrang yaman nila ngayon? Hindi ba siya nagtataka? Mga kababayan? Yun ang nakakaano dyan. Kasi mga kababayan, itong mga to, pinagmamalaki nila na mga naitulong nila sa kanilang mga distrito. Pero alam naman nila na hindi nila pera yun. Pagkus, kumita pa siguro sila dyan. Di ba mga kababayan? Karapatan nila yun kasi nagserbisyo siya sa gobyerno, may pera ang bayan, pinagkalooban sila ng pondo, dapat gastusin nila doon sa bayan. Pero wag niya lang, hindi sinabi doon na bigyan mo ng pera yan, gastusin mo, ibalandra mo yung pangalan mo dyan sa lahat ng ginawa mo. Wala sa batas yan. Sila lang naglalagay ng kanilang pangalan. Anyat, pinagmamalaki nila ngayon. Hindi nyo dapat pinagmamalaki yan kasi yan ay pondo ng bayan yan. Pera ng bayan yan. Hindi yan pera ninyo, mga kababayan. Huwag niyo pinagmamalaki ang mga bagay na hindi niyo naman sa inyo. Di ba po? Real talk lang tayo dito. Hindi natin pwedeng yung ipagmalaki yung isang bagay na hindi naman sa sarili mong bulsa ang pinanggalingan ng pera. Pera po ng bayan yan, mga kababayan. Kaya huwag ho kayong maniwala sa mga congressman na nagpapakalat na ito yung ginawa nila. Totoo yan. Trabaho nila yan. Yun ang trabaho nila eh. Bakit ba sila nagpapatayo ng mga ospital para sa sarili nilang pangalan? Hindi po. Proposal nila yan sa kongreso, sa speaker nila, at magkuhan sila ng budget at kumita sila dyan. Alam natin lahat yan. May 40% silang kita dyan. O bakit 10% o 10, hindi ko lang po alam kung ano talaga ang dyan. Pero kumita sila dyan sa bawat project na ipinopropose nila sa kanilang speaker. Di ba po? Eh huwag nilang ipagmamalaki sa bayan yan. Nagawa nila yan. Hindi nila pera yan. Yan si Valeriano, talagang lahat binabalandra niya sa ng karera. Eh doon, may commercial yan doon. Halos minuto may bawat tapos ng karera, mayroon yan. Siguro horse owner nga ito eh. Duda ako dito, horse owner po ito, mga kababayan. O mga kababayan, hanggang dito na lang po muna ako. Nag-iiyakan na po lahat yung mga congressman ng Maynila. Dahil iniikot po. Dapat nga, ikutin lahat ni VP Sara, pati yung Laguna, Quezon, lalo na yung kay Suarez. Kinawawa nila yung gobernador nila doon. Sira lahat yung mga kalsada. Makikita niyo po sa YouTube, mga kalsada, tapos walang pondo. Saan nilagay? Doon, dinivert lahat sa AX, Tupad. Doon lahat ng project ng Kaya ang Quezon Province ngayon,
lubak-lubak ang kalsada. Di ba po? Sana ikutin lahat ni BP Sara yan mga yan. O, magandang gabi po, magandang umaga, magandang tanghali po sa inyong lahat mga OFW. Like and share and subscribe po to my channel, Deo Durano TV 2.0. Marami pong salamat, magandang gabi. At God save the Philippines.